Okay, so good evening po sa lahat. Ako po si Miss Tech, yung instructor na for today, in behalf of Iron FX. So yung topic natin is understanding trend line. So, welcome po sa webinars and good evening. Pakibasa lang po yung disclaimer natin. Yan po. So, meron po tayong disclaimer, no? For investment, risk what you can afford to lose. Okay? So, understanding trend lines. Type of trend lines are uptrend, downtrend, sideways. So, explain natin yan isa-isa. You have to take note of this. Trend line, know its trend or bias. Number two, draw trend line and connect the lines with support and resistance candles. Three, give space for the future expansion trend lines. Four, touching trend lines somewhat potentials for entry. So, explain natin yan. Bakit importante yung trend line sa pagcha-chart? Kasi yung trend line ay nagbibigay po sa atin ng bias or yung trend kung saan po papunta yung market. So, yung note natin dito is yung number 2, kailangan po natin mag-draw, mag-attach ng lines, papakita ko yan mamaya sa trading view or sa pag-chart natin. So, kailangan mo lang i-connect yung trend lines with the support and resistance. So, magbibigay po tayo ng space para makita po yung future. I-explain ko rin yan mamaya. So, touching trend lines, somewhat potentials for entry. Okay? So, pag nakita po natin yung mga nag-attach na yung trend lines, kailan tayo mag-entry. Okay? So, proceed. What is a trend line? Trend line is a technical analysis tool used in trading and charting to visualize the direction and strength of a trend in a financial market. It's drawn by connecting two or more significant price actions, yes, two or more, typically highs or lows. Highs or lows, in other terms, the support and resistance, to highlight the trend's direction, to highlight the trend's bias. So nakita niyo sa picture, trend line. Meron sa taas, meron sa baba. Yung sa taas, yan po yung mga resistance, and sa baba, yan po yung mga support. So napakadaling makita, in other way, yung support and resistance by using trend lines. Types of trend lines. These are two. No, not two. Two lang kasi yung common kasi yung two sa trend lines is yung upward and downward. So meron po tayong isa. So nag-add po ako ng isa and that's sideways or on the consolidation. Upward trend line, ito po yung mga nasa support line. Yung syempre yung palong, yung pabay, yung sa baba um, ng candle is the support. So diyan po tayo mag-align po ng trend line from the support para po maalaman po yung market to upward trend line. Is drawn by connecting series excuse me, higher lows. It indicates an upward trend showing that price increase. No? Maraming mga buyers kapag lahat po yung pag-align natin ng uptrend is yung buyers marami. So yung bias natin, yung trend line natin is paangat. So buyers are willing to enter the market at higher prices, thus creating a support level. So makikita niyo po yan habang nag-a-attach po tayo ng trend lines sa support. So yung ibig sabihin nun, paakyat po yung bias natin. Same thing, vice versa with the downward trend line, which is the resistance line. This line is drawn by connecting a series of lower highs. It indicates a downward trend, showing that as prices decrease, sellers are willing to enter the market at lower prices, creating a resistance level. So sa pag-attach natin ng trend lines using the down lines, based on the resistance,
Yun yung sinabi ko kanina for the take notes na kailan tayo papasok ng entry. Kailan tayo papasok ng entry if magba-buy tayo or magse-sell tayo according to our trend lines. So, sideways. So, ito po yung dinagdag ko. Sideways or the consolidation. So, most commonly kasi, kapag sinabing trend lines is pataas at pababa lang. So, yung sideways naman is pagitna. Yung pagitna lang po yung running ng market. Include pa rin yung support and resistance, bigyan ko pa rin mamaya ng sample. So, sideways or the consolidation, this line is drawn by connecting in straight direction, not to determine whether it's on the rise or drop trend. So wala po siyang direction. Naka-as is siya. So that's why naka-consolidate siya. Meaning, nandyan lang siya. Ganun lang siya. Isang line, parang ganun lang. It plays equal prices at the same time. Walang nangyayari sa kanyang posisyon. Kasi naka-consolidate lang siya or naka-sideways. At meron po akong isang tip, okay? At paki-take note, paki-take note po, yung sideways and consolidation ay hindi po magandang mag-entry. Why? Kasi hindi natin alam, baka kasi yung siyempre nasa sideways, yung meron din meaning dito na wala po siyang direction. Yung direction niya pa is straight, pero wala pong sinabi na pataas siya or pababa. So, yung mga traders, mostly ina-avoid yung market sideways, yung market consolidation. Okay? So, yan po yung sample ng trend line natin. Yan po yung price, yung black. Yung trend lines naman yung red. Ina-attach yung sinabi kanina sa definition, highs or lows, which in other terms, the support and the resistance para madali pong maintindihan. So yung price, kita niyo po sa ilalim nito, lahat pong naka-attach, di ba, nasa support. So yung line natin is an uptrend. Once an uptrend attaches, lahat yan ng support naka-attach. So yung bias dito is long or buy. Same thing with the downtrend. Trend line nasa taas, yung pina-attach na lines or the highs and the lows is the resistance. The highs is the resistance, the lows is the support. So dito naman sa downtrend, yung trend line natin, downtrend, yung bias, downtrend, yung trend line natin, pababa. Pababa, attaching the resistance. So, take note nyo po yan para madali po natin ma-explain mamaya sa charting at madali nyo rin pong maintindihan. Or, ito po yung sample ng sideways kasi wala po siyang direction. Ganito lang po yung kanyang movement. Pataas, pababa, pero hindi po siya talagang compare with the two, no? Compare with the uptrend, compare with the downtrend. So wala po siyang direction. Parang hindi po siya magandang i-trade kasi not knowing dito yung sa green na ito, yung sa gitna, what if mag-long po siya? Tuloy-tuloy yung pag-long niya at mag-break po yung lines dito. Yan po yung mga commonly mistakes na mag-trade during the sideways or the consolidation of the market. So, ini-advise yung mga traders na wag po mag-trade sa gitna. Kasi yun po yung parang madami kasi mga executions na pwedeng mangyari. Kasi naka-sideways po tayo, nasa gitna. Hindi po natin alam kung saan pupunta yung market. It's either mag-uptrend po siya, magtuloy-tuloy siya ng uptrend, magbe-break out. Magbe-break out from the consolidation trend line. Okay?
So bakit ginagamit yung trend lines? Trend lines helps traders and analysts to one, to identify the trends. To identify the trends, kailangan natin malaman kung saan paakyat or papunta yung running ng market based on using this strategy, the trend line. Trend lines make it easier to visualize the overall direction of a market. Sa pagdo-drawing natin, oo naman, sa charting kasi magdo-drawing tayo. Mag-lines-lines lang naman tayo eh. Madali lang naman mag-lines-lines. So, upon drawing, attaching the lines sa mga support and resistance or the highs and lows, maiintindihan natin sa pag-draw pala, makita niyo yung graph, yung overall graph kung saan po siya papunta. No? It's because of the trend lines. So, determine entry and exit points. Yun. Traders often use trend lines to decide when to enter or exit trades looking for opportunities when prices interact with the trend lines. It's because of the connections. It's because of the attachments of the lines with highs and lows, support and resistance. Mamaya, i-explain ko rin yung mga other use ng mga trend lines, lalong-lalo na sa pag-entry. Understand trend strength. Steeper trend lines usually indicate a stronger trend, while shallow slopes might suggest a weakening trend. Meron kasing trend line na parang ang konti lang. So parang weak siya. Hindi po siya masabing strong kasi example, nag-long po tayo. After ng long, merong naging consolidation nangyari diyan after at bigla siyang bumagsak. So yung line dito na maliit is considered weak. Meron talagang strong trend. Bullish yung sinasabi. Bullish kapag mataas po yung inakyat ng trend natin. So it's important to note that trend lines are not foolproof predictors of future price movements. They are subjective and depend on the chosen points for drawing them. Additionally, trends can change in breakouts or breakdowns. Trend lines can signal potential shifts in market sentiment. Yes. Si trend line, hindi rin po siyang talagang proof na talagang magde-depend po tayo. Meron pa rin ginagamit, like example yung sinabi ko, it's because of the breakouts and the breakdowns from trend lines. Yan, ito po kadalasan nangyayari during sideways and consolidations. Diyan po palagi nasisira yung mga plans, yung mga trading plans kapag magte-trade or magpapasok po tayo ng trades within the sideways or the consolidations of trend lines. Kasi may mga breakouts dyan na mangyayari. May breakouts, may retest, and may pullbacks. Pullbacks, I mean. So, ganyang discussion is another topic for my webinar. Okay? Okay, so proceed po ako sa chartings natin. Nakita niyo ba yung screen ko? Trading view? Naka-trading view? Kita niyo po? Click emo click reactions. Click reactions please if nakita niyo. Okay. So on your screen, yung nakikita niyo ngayon is the Trading View app. Ito po yung ginagamit sa pagcha-charting. Aside from MetaTrader 4 application. Mas maganda kasi gumamit ng Trading View kasi marami kang pwedeng parang ano siya, adjustable siya at marami po siyang tools compare with the MetaTrader nga or
siguro hindi ko lang nakasanayan yung MetaTrader 4 kasi kung compare with the TradingView, mas okay ako kasi I'm looking for the tools para sa charting, yun yung pinakaimportante. What you see on your right side are the currencies pairs, the gold, the Euro USD, lahat po ng currency pairs natin makikita sa right side nyo. On your left side, ito naman po yung mga drawing tools, no? Drawing tools natin sa pag-a-analyze or pagte-technical analysis ng charting. Sa taas nakita nyo yung name ng currency na napili natin, which is the Euro USD, tsaka yung sa tabi niya is yung time frames, okay? Yung time frames. Now, mag-a-attach tayo ng trend lines sa chartings. So, paano natin makikita yung trend line tool? Sa left side panel, mamaya pag nag-install po kayo ng TradingView, yung sa left side panel, meron din ito, left side, tsaka i-hover nyo lang, meron po kayong makikitang lines, trend line. So, mag-practice po tayo ng guhit-guhit, no? Guhit-guhit muna tayo. So, saan tayo magsta-start magguhit? Um, I I suggest on the higher time frames. Start tayo dito sa upper left ninyo. Ito yung mga tinatawag na time frames, okay? Time frames is yung next discussion natin, next schedule is magdi-discuss ako about the time frames. So mag-start tayo sa 1-day time frame. Sa 1-day time frame, pwede naman isa magdo-drawing lang naman tayo. Pwede naman 1 month, no? Check natin para mas ano sa inyo yung pag-overlooking, no? So mag-trend tayo. Ano nga ulit yung i-attach natin? Kung sa resistance, paano nga? Eh, 'di ba pababa? Resistance, mag-a-attach yung trend lines natin to resistance once yung bias is pa-sell. Pa-sell or pa-short. So, i-attach natin yung drawing line natin, yung drawing trend line natin sa mga resistance na ito. Attach lang natin. Parang ganun. Yun. Yung isang trend line is yung nasa support. Highs or lows, support or resistance. Lahat ng support. Hindi naman pwedeng dito tayo mag-attach. Hindi tayo mag-attach dito kasi resistance 'to. So, hindi tayo pwedeng gano'n. Support, eto support pwede or pwede ka naman mag-start dito. Wala naman kasing perfect, eh. Hindi naman kasi kailangan i-perfect yung pagka-attach as long as makita niyo po yung picture. Yung importante kasi ng paggamit ng trend lines is yung bias or yung way ng market. So, let's say ito yung resistance natin or ito na lang para mas madali. Lahat kasi ng resistance, eh, 'di ba nasa ibaba, nasa baba. So, ito po yung resistance. Mag-align tayo. So, sa pagdo-drawing natin ng trend lines now, ano yung bias? Sell trend. 'Di ba alam niyo na agad kung saan pupunta yung market is a strong. So, yung tinatawag na strong trend na sell. Kasi nasa mataas tayo na time frame. Napaka-taas or napaka-strong ng sell market ng Euro USD, 'no? When it comes to entry, ito yung sinasabi ko, we are facing 1 minute, okay? So i-explain ko lang kung paano yung part ng entry. But
Based on our screen now, is naka 1 minute tayo. Yung time frame kasi nagbe-base na yan kung ano po tayo klaseng trader. So, ibibigay ko lang yung sample, pero hindi po tayo magbe-base on the 1 minute time frame for the record. Example kasi yung sinasabing attachments ng trend lines, ito, the resistance 1, 2. 1, 2, 3, 4. 'Di ba nag-a-attach sila? Hindi naman kasi natin alam kung saan pupunta yung market, eh. Yun yung kanina yung sinasabi ko, magbigay po tayo ng space for the future outlook. Ito yung sinasabi na future. Ito yung sinasabi na future, yung pababa. Malay mo, yung future na sinasabi, ah, 'pag gano'n, 'yan. So, mag-a-attach sila, ito, ito, ito. So, upon checking, posibleng on the 2035 'no, ang layo 'no? Kasi yung ginamit natin is 1 month. The sample lang naman po ito. Yung running ng market kasi so strong sell trend po siya, posibleng babagsak yung Euro USD at a price of $0.7. Pero sa 2034? 2034 years. Yan po yung sinasabing, based sa paggamit ng trend lines, puwede niyo ng, ma-forecast yung running ng market sa future na, yung future price. Yun po yung ibig sabihin. Well, yung sinabi ko naman, yung trend line is tumutulong sa determine ng entry. Ito po yung example. Remove ko muna. Kunwari ganito, ano, yan mag-a-attach ako ulit. So nakita niyo na short attach na 'no? Magha-highlight ako kung saan po siya nag-attach. Ito yung isang example na confirmation once yung trend lines natin is nag-attach sa mga, ah, resistance or sa support. So puwede po tayong mag-short kasi na-touch 'di ba, na-touch ng resistance yung sell trend natin. Ito naman, na-touch yung support sa sell trend pa rin natin. So puwede tayo mag-entry 'no. Yung sample lang natin ibigay is yung 1:1. So later on meron pong another discussion for the entry, okay? The ratio of entry. So check natin kasi na-touch na po yung trend lines. Na-highlight ko, na-touch niya po yung resistance. So nag-entry tayo kasi yan na po yung confirmation, eh. So mag-entry tayo, magse-sell tayo. Yan po yung isang example ng confirmation ng sell trend. Yung confirmation is nag-a-attach yung lines. But 'pag nakita niyo pong tatlo yung resistance is already considered. Two, double attachments or triple attachments sa trend lines, puwede niyang ma-considered as the confirmation of your entry.
So, dito since hindi naman kasi natin na-touch yung isa, wala naman kasing perfect, but makikita natin yung resistance dito is nag-e-exist. Tatlo po yung resistance na nakikita natin, tatlo. So, two or more resistance, two or more support, once nag-attach po sa line, puwede po 'yan, gawing confirmation. Yung strongest is the fourth, pinaka-strong naman yung fourth, but, parang minsan lang 'yan nangyayari. Mostly on the third. Medyo, low risk kapag sa third, low risk. Medyo mid-risk po kapag nasa second. Kasi may mga explanations pa rin 'yan, eh. Ipasok ko po 'yan yung explanation sa support and resistance topic natin on December 30, okay? So, yung discuss ko is about sa sell trend. Pasok ulit tayo sa uptrend. It's the same thing, you know? As titingnan niyo lang yung chart, 'di ba? Malalaman niyo na napababa siya. Kasi parang pa gano'n. 'Yan po yung purpose ng trend lines. Alamin niyo po yung bias. Or puwede po kayong gumamit ng parallel channel, mas maganda, 'yun. Siya na po yung automatic nag-a-attach ng line, mas maganda. So, proceed po tayo sa capture. Check ko po yung kasi sa 1 minute natin naka-sell, naka-strong sell siya. Check naman natin yung weekly, 3 days. 'Yan. So, mag-a-attach ulit tayo ng uptrend, kapag uptrend from support. Kanina yung downtrend from resistance. So, attach tayo lahat ng support i-attach natin. Mas maganda yung pinaka-last. Yung pinaka-last na support yung i-attach nyo. Compare po sa nakita natin dito na part. Yun. Yung first, mag-attach po tayo ng tamang trend line. Yung first tsaka yung last. Ito yung somewhat noises. Meron din itong explanations. Included naman ito, nabilong po ito sa discussions ng breakouts, the breakouts. So yan po yung pagka-attach natin ng trend lines. At yung sa taas, attach naman natin yung resistance. Ito, start po tayo resistance dito. Pwede naman dito. Paano po yung naaayon sa para tingnan nyo? Kasi yung kukunin naman natin yung bias eh. Tsaka yung future, tama. Makita nyo yung future. Ayan na yung future. Nakita niyo paliit siya ng paliit. Yan. Parang ganito yung mangyayari. Mag-attach, attach, yun. Yun, kasi nakita natin yung trend line. So, attach na dito, resistance, support, resistance, support, resistance. Again, ito po ay uptrend. So, hanap naman tayo ng entry or buy. Ito po yung sample ng entry natin for buy. 1, 2. Pwede na rin. Pwede na po mag-entry dito. Yan. Parang naka-live chart Pwede na yan mag-entry once nag-attach po. Maraming attachment yan. 1.
Yun nakita niyo, tingnan niyo. Ito isang example. Yung sabi ko 2 or more touches, strong yung apat eh, strong. So once strong, bigla po siyang dito po tayo mag-entry, yun, hit yan. Yan po yung mga possible, the potential confirmation for your entries using applying trend lines. Proper apply niyo ng trend lines. Next, so kanina nag-uptrend tayo, nag-drawings tayo gamit yung trend lines, paano makuha yung bias for long, for long or buy. Ngayon, paano natin makuha yung short sell bias. Now, punta tayo sa ikatatlong ah, part of trend line. Yan po yung sideways or the consolidations. Ito po yung example ng sideways or consolidation. Yan. 'Di ba nakikita niyo sa ganiyang structure ng candle, wala po siyang pinupunta, wala po siyang parang wala siyang roadmap kasi naka-sideways. Isa lang po yung direction niya. Parang nagpapa-attach lang sa both, highs and lows, the resistance and support. Ito po yung sinasabi ko. Mag-a-assume tayo ng ito yung sample na tinatawag na sideways or consolidation. Bakit po siya tinatawag na walang direction or straight direction? Kasi pababa, pataas lang yung ginagawa niya. Magta-touch lang, nasa same line po siya. Sa same line or same prices. Yun, no? Naka-point po siya sa price ng 1.05. Diyan lang po siya bumabalik at bumabalik. Same thing with the resistance natin, 1.16380. Parang diyan lang po napupunta yung market. No, 'di ba? Hindi naman natin kasi alam yung puwedeng mangyari sa market. Yes, yung sinasabi ko, isang confirmation kapag meron po tayong nakitang double o third o fourth na naatas sa trend line like ito, pangalawa, ito tatlo. So ibig sabihin kapag nagtatlo, mag-e-entry. Hindi ko po sinasabi na kapag ganito, eh, mag-e-entry tayo. Kasi yung dashboard natin, yung trend kasi natin, yung paggamit ng trend line is makuha yung bias. So according or based on the bias, tayo papasok or alamin yung confirmation bago tayo mag-entry. Kapag naka-sideways tayo or naka-consolidation, it means it's very high risk. High risk po siya. Example nito, o sabihin na natin hanggang dito yung resistance. Hanggang dito lang. What if nag-entry ka? Kasi kasi nasa support, parang ganito. What if nag-entry ikaw from here, nag-buy ka, ano nangyari? Na-stop loss ka. Kasi akala mo, na-touch na yung sa ilalim ng trend line mo. Na-touch na ng support mo kasi nasa consolidation tayo, nasa sideways. Eh, akala mo, pupunta siya sa taas. Magta-target siya dito kasi nga yung binabalikan niyang price. So, ine-expect mo na gano'n. So, paano 'pag nag-entry ka?
Hindi mo alam meron talagang ganito, may mga ganito talaga. May mga tinatawag nating mga noises, inside our boxes. Noises inside our boxes. Yan yung mga sagabal, noises. Kaya yung sinasabi ko maraming puwedeng mangyari within the sideways or the consolidation. Yun yung sinasabi kong high risk. So nag-entry po kayo, mataas na sana, eh, di mataas na sana yung profit, eh, mataas po yung, win ratio, win rate niyo, eh, paano, bumagsak siya? Eh, di sabi ko kanina once mag-attach yung line on 1, 2, 3, 4 sabi ko kanina naka-4th is a strong confirmation. Pero hindi pero hindi at 'wag po i-apply sa sideways or sa consolidation na bias. Anong bias ngayon? Wala, naka-consolidate pa. Anong bias mo ngayon? Naka-buy, naka-long yung market. Gano'n po yung explain ng trend lines at sa determine ng bias sa market. Okay, gawa pa tayo ng isang sample. Ito yung maganda, kasi malayo pa lang makikita mo na, eh. O ano yung bias, alam mo na agad. Ito yung sabi kong fourth, 1, yung resistance mo, 2, 3, 4. Why hindi ko siya ma-consider ito, yung mga ito? Kasi nasa baba po siya. Kasi hindi natin puwede yan iguhit yung lines 'pag ganito. Always tayo sa current. Always tayo yung sa current at sa last price ng sa taas. So, ito po siya yung last price na pinakamataas. So, diyan po tayo mag-a-attach, hindi po dito. Always on the last price. Same thing man sa support. Ito yung last price. Bakit hindi ko ginawang ganito? Puwede yung ganito, yung last price. Puwede naman yung ganito, pero makikita niyo yung noise. Yung pagdo-drawing ng line, 'di naman ibig sabihin na i-attach mo ng parang napaka-perfect. So 'yan, from here 1, 2, 3, 4 napaka-strong. Sabi ko dalawa, puwede na siyang bumagsak as long as meron po tayong trend. So mas maganda yung ikatatlo. Let's assume na ito po yung current market, assume natin. So ito po yung market, gawa tayo ng trend line. 'Yan, attach natin sa last current price. Bigay po ng maliit na space 'no, for the future, ah, presentation. So from here, na-attach niya yung trend line natin na pa-sell. Tama, yung bias natin pababa, hindi naman pataas 'to. So pababa. So yung focus natin is kung ano po yung bias. Dun tayo sa kung anong bias na binigay ng trend line natin. So that's sell. So once sell, maghintay po tayo ng confirmation na mag-a-attach yung resistance. When we focus on the sell, we focus on the resistance attached to our trend lines. So from here, na-attach na niya, so pwede tayo mag-sell. Same, 'di ba?
Yung nangyari is pinakita niya na strong sell bias. Napaka-strong kasi mag-a-attach siya dito. Ito yung mangyayari. Tingnan ko kung ganun yung nangyari. Ay, pataas. Tama ba? So, hintayin natin. Kasi ito yung, ah, ano natin, eh, ito yung support natin, oh, 'yan. 'Yan, parang 'pag gano'n. So, 'pag ganito yung market, malalaman mo yung ma-determine mo yung price niya, kung saan siya pupunta, ayan, parang pataas siya. As long as ma-touch niya yung trend lines dito. 'Yan po yung, paggamit ng trend lines natin at kung bakit gagamit tayo ng trend lines at kung paano gagamitin yung trend line para sa confirmation ng ating entry. Oh, napunta siya sa taas, right, sabi. Pupuntahan niya 'yan talaga, mag-a-attach. 'Yan po yung pinakamagandang ito po yung part ng strategy na ina-apply. It's about trend lines. Anong strategy mo? Trend lines. Trend lines, support and resistance. Trend lines, highs and lows. 'Yan, bumagsak, oh, tamang-tama, oh. Okay. So, that's for tonight's discussion, understanding trend lines. Babalik po tayo sa mga keynotes, yung mga nahuli ng pumasok. Magre-remind ulit ako. Kaya ito po yung kanina ni-discuss ko, yung pinakaimportanteng gagamitin ng trend line is nagbibigay po siya ng trend or ng bias. Okay? It's either an up, a down, or a sideways. Magdo-draw po tayo, this for number 2. Magdo-draw po tayo at mag-connect-connect ng lines. I-attach natin yung resistance at support sa ating trend lines para makita yung bias. Magbibigay po tayo, number 3, ng future expansion, gaya nung kanina, para malaman niyo po kung saan pong patungong price, yung future price. So, magbibigay po tayo ng space para ganon. Number 4, touching trend lines, somewhat potentials for entry. Yan po yung explain ko kanina na upon touches sa mga resistance or support natin sa ating mga lines is a possible potential entry. No? Yung di ko nasulat dito kasi binigay ko na po yung tip na wag po mag-entry kapag naka-sideways po yung market. Naka-sideways po yung trend lines ninyo. Wag na pong i-entry kasi medyo high risk po siya. Okay? So, thank you for watching. And ito yung next session natin. Ito yung ngayon, the understanding trend lines. So, meron po tayong next, the time frames and types of trader. December 26, that's always, I mean, December 26, 6 p.m. Naka 9 a.m. GMT po siya. Pero in Philippine time, that's 6 p.m. So, thank you for watching. And meron lang po akong magbigay po ako ng, yun, paki-feedback lang po. And feedback po before leaving the meeting. Maraming salamat po sa lahat ng
nag-attend at sana marami po kayong natututunan and hoping to see you, same faces and new faces sa next session. Good night po.